Itong area na to sobrang pangit. Kaya kung maalala nyo, ayan oh, nilagyan ng mataas na bakod na para hindi na makasampay. Grabe. Isa sa mga pinalinis at pinaganda ni Yorme ang tulay ng Quezon Bridge. Hindi pa man nabubuo yung mga iconic na tulay sa Maynila, ay inuna niya na itong pagandahin. Nilinis iniskoba kasama ng grupo ng Steriplus, kung matatandaan nyo pa. Sila yung mga grupo na nagdi-disinfect ng mga tulay at naglilinis katuwang ng mga local natin dito sa Maynila. Bukod sa paglilinis at pagpipintura sa nasabing tulay, kung matatandaan nyo pa, ay pinailawan din to ni Yorme 2 taon na nakakalipas para na rin sa kaligtasan ng mga motorista at dumadaan dito, lalong-lalo na sa hating gabi. Tapusin ninyo ang video na ito at kayo na ang humusga sa karumal-dumal at kababuyan na sinapit ng tulay na ito, na minsan nang napaganda, bakit napabayaan pa? So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Kalsada TV, ganun din sa ating Facebook page, para lagi kayong updated sa mga clearing operation at pag-update sa Maynila kagaya ng mga ginagawa nating video na ito. Maraming salamat po. Good morning mga kakalsada. Ngayong araw na to, nandito tayo sa may baba ng Quezon Bridge. Ito naman yung i-update natin. Kasi madalas itong area na to, itong Quezon Bridge na to, palagi nililinis dati. So ngayon update natin. Kung maalala nyo, meron pa tayong kasamang vlogger na na-hold up dito. Tignan natin kung ano yung sitwasyon ngayon. At kung may nabago na nga ba o mas lalong tumindi at bumalik. So kayo na ang humusga sa inyong makikita. Arroceros Park, kung maalala nyo dati dito, may so ito na yung Arroceros Park. Kung maalala nyo dati dito, meron nakita si ka-youtubero saka si Joe Malone na pestuhan ng mga hold-upper na na-clear naman sa pangunguna syempre ng The Fearless Engineer Bulanon. Nakita nyo naman doon sa video, pinasok yung loob ng pinaka-hideout ng mga rugby boy sa snatcher. At doon may mga natagpuan na paraphernalia. Ayun na yung lugar na yun. So yan, nakikita niyo yan. Yan lugar na yan, yan. Yan yung pinaka-entrada niyan. Sa loob niyan, may malaking espasyo. Doon nakita yung mga pitaka, mga paraphernalia, mga sachet ng shabu. Yan. Okay, ikot tayo dun sa kabila.
Itong area na to sobrang panghi. Kaya kung maalala nyo, ayan oh, nilagyan ng mataas na bakod na para hindi na makasampal. Sobrang dugyot, ayan oh, puro mucho pasintabi sa mga kumakain. May mga tae, tinakloban na lang ng ano, ng karton. Tapos dito lumabas yung nang-hold up doon sa isang vlogger natin. Ay, nakita mo naman. Hindi na natin alam kung may tao ngayon dyan. May isang informal settlers pa naman dito. Mag-asawa pa. Nga pala, dahil mainit yung mga panahon, mga kakalsada, baka gusto nyong mamasyal dahil ito na lang yung nag-iisa na mapunong lugar dito sa lugar ng Maynila. Itong Arroceros Park, libre naman, wala namang babayaran. Nga lang, yung mga basura natin, syempre kung may mga dala tayong pagkain, dito na lang natin palabas. Yung mga basura naman doon sa labas. Napakaganda na niyang Arroceros Park na yan. Pinagpasik yan. Although wala naman siya mga water lily, pero yun, may mga lumulutang na sako ng basura. Napakaganda na lang ng Arroceros. So yun lang yung mga nakita natin doon. Bukod doon sa ipa rin o yung mga dumi ng mga informal settlers doon. Tapos may dalawang magjowa o informal settlers doon na natutulog doon sa tulay. Yun lang naman yung nakakita natin ngayon. So, nandito na tayo sa pababa ng Quiapo area. Nakikita nyo, buti sana kung dumi ng tao, dumi ng hayop eh. Eh hindi, talagang dumi talaga ng tao. Grabe. Grabing baho. Panghi. Kasi ito oh. Halo na yung dumi ng ano ng tao sa mga basura. Nakakadiri. Kung maaalala nyo dati to, itong lugar na to eh, pina-flashing pa to palagi. Punta naman tayo doon sa kabila. Tawid tayo doon sa kabilang lane naman. So ayan, nandito na tayo sa may kabilang side ng Quezon Bridge. Ito yung Quinta Market. Diyan yung bilihan ng palabok. Ito na palabok kay Johnny Dada. Tapos ito, ayan oh. Kita nyo naman. Pagpanik nyo ng tulay. Isang tambak na mga basura. Hangin. Ganun pa rin. Dumi pa rin ng tao. Both side ng ano. Ayan. Sobra nakakatiwa. Malunos-lunos. Hindi. Nakakatayo ng malaki. Yung ano, yung may inis ka dahil yung dating nililinis,
Ngayon, sobrang kalat na, sobrang dumi. Ayan mo. Kita niyo yung mga basura sa ilog. Dati kung mapapansin niyo, may mga bata pang naliligo dito eh. Kumatalon dito. Tapos naliligo sila dito. Pero ngayon, kita niyo naman, wala na. Kasi nung mga panahon na yun, medyo malinis pa itong Ilog Pasig. So nakakalungkot, no? Yung mga basura kasi na yan, galing doon sa mga estero dito sa Metro Manila. So, kita nyo, may mga, ayan, may mga informal settlers na dito na talaga nakatira. Mukhang bumibelo lang, mukhang dudumi. Kasi kanina pa tayo nandito eh. Kinakabang tayo. Kaya lumipat. Etong tulay na to, matagal na to, kaya hindi natin ma-update. Pagdudugtungin yan. Mula Quinta Market papunta dito sa may Loton. Kaya pupuno si kuya. Dito. O sa lahat ng viewers natin ha, kita nyo naman, nag-update tayo ng mga lugar. Dito, so far naman, walang dumi ng, ay, meron din pala. Mga kapipintura lang na ito. Dumi ng tao talaga eh. Napaka-bago. Hindi lang natin alam kung safe maglakad dito pag gabi ha. Kasi kung tanghali nga na hold up yung kapwa natin vlogger eh. Hindi ko lang natin alam kung safe pag gabi, pag dumaan. Yan yung mag-update din tayo ng gabi dyan. Mababa na tayo ng ng Loton. Ayan, o kaya Metropolitan Theater. Sterry Plus, naalala ko na. Ang tagal na kasi nating wala dito sa Maynila no? Hindi tayo nag-update Sterry Plus nga pala, yung mga naglilinis sa mga tulay, dinidisinfect nila, sinasabon yung ito, yung mga pader na to, talagang halos araw-araw pinapuputi. Hindi man araw-araw, siguro mga kada dalawang linggo nalilinis. Sterry Plus yung pangalan ng ano na yun, nung naglilinis na yun. May nakilala pa nga tayo dun yung dating taga DPS District 1 na si Michael. So yan, ito yung latest update natin dito sa Quezon Bridge. Nakita nyo naman, puro dumi ng tao. So papakita ko rin sa inyo yung mga video dati na palagi itong nililinis ng Sterry Plus, yung mga tulay dito. So sa lahat ng viewers ng Kalsada TV, magandang umaga sa inyong lahat at God bless us all.